Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. May mga mahahalagang salaysay noong unang panahon na tinaguri ang mga nawawalang aklat. Isa sa mga salaysay na ito ay ang salaysay ng unang taong nilikha ng Diyos, sina Adan at Eva. Ang kwento ng buhay at kapalaran ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel ay itinuturing ng maraming iskolar bilang bahagi ng pseudopigrupo. Ang pseudopigrupo ay isang koleksyon ng mga makasaysayang gawa sa Biblia na itinuturing na katang-isip lamang. At dahil sa stigma na ito, ang kwento ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin ay hindi nasama sa compilation ng banal na Biblia. Bagamat itinuturing na pseudepigraphic ng ilan, nagdadala ito ng makabuluhang kahulugan at pananaw sa mga pangyayari noong panahong iyon. Kaduda-duda na ang mga kasulatang ito ay maaaring nakaligtas sa lahat ng maraming siglo kung walang sustansya ang mga ito. Ang kwento ng buhay at panahon ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel ay simpleng bersyon ng isang salaysay na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig mula sa henerasyon kada henerasyon na nag-uugnay sa panahon ng nilikha ng Diyos ang unang buhay ng tao. Na sa huli ay nagpasya ang isang tao na isulat ito. Ang partikular na bersyon na ito ay isinulat ng hindi kilalang mga Egyptian. Ang kakulangan ng mga makasaysayang paronggit ay nagpapahirap sa eksaktong petsa ng pagsulat. Gayunpaman, gamit ang iba pang mga pseudopographical na gawa bilang isang basehan. Marahil, ito ay isinulat ilang daang taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Ang ilang mga bahagi ng bersyong ito ay matatagpuan sa Jewish Talmud at sa Islamic Quran na nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel na ginampanan nito sa orihinal na panitikan ng karunungan ng tao. Isinulat sa wikang Arabic ang kwento ni Adan at Eva ng Ehipsyong manunulat. Ngunit ang mga huling pagsasalin ay natagpuang nakasulat sa Ethiopia. Ang kasalukuyang pagsasalin sa wikang Ingles ay isinalin noong huling bahagi ng 1800 ni na Dr. S. Malan at Dr. E. Traum. Isinalin nila ito sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. At noong 1995, ang teksto na kinuha mula sa isang kopya ng The Forgotten Books of Eden ay ikinumbert ni Dennis Hawkins sa electronic form. Sa unang episode ng buhay at panahon ni Adan at Eva, nang marinig ng Diyos na maawain at puno ng awa ang tinig ni Adan, sinabi niya sa kanya, "O Adan, hanggat ang mabuting anghel ay masunurin sa akin, ang isang maliwanag na ilaw ay mananatili sa kanya at sa kanyang mga hukbo. Ngunit nang lumabag siya sa aking utos, inalis ko sa kanya ang maliwanag na kalikasang iyon,
at siya ay naging madilim. At noong siya ay nasa langit sa mga kaharian ng liwanag, wala siyang kaalaman tungkol sa kadiliman. Ngunit siya ay lumabag, kaya siya ay ginawa kong mahulog sa lupa mula sa langit, at ang kadilimang ito ay sumalubong sa kanya. At sa iyo, Adan, habang ikaw ay nasa aking hardin pa noon at masunurin sa akin, ang maliwanag na ilaw na iyon ay nananahan sa iyo. Ngunit nang malaman ko ang iyong pagsuway, inalis ko sa iyo ang maliwanag na ilaw na iyon. Ngunit gayon pa man sa aking awa, hindi ko kayo ginawang kadiliman. Ngunit ginawa ko kayong katawan at laman, kung saan aking ibinalot ang balat na ito upang kayo ay makapagtiis ng lamig at init. Kung mabigat na bumagsak sa inyo ang aking puot, dapat ay nilipol ko kayo. At kung ginawa ko kayong kadiliman, parang pinatay ko na kayo. Ngunit sa aking awa, ginawa ko kayo kung ano kayo. Nang inyong suwayin ang aking utos o Adan, itinaboy ko kayo palabas ng hardin, at ginawa ko kayong makarating sa lupaing ito, at inutusan kayong manirahan sa yungib na ito, at sinakluban kayo ng kadiliman gaya ng ginawa sa inyo nang lumabag kayo sa aking utos. Subalit, o Adan, ang gabing ito ay nalinlang kayo, sapagkat hindi ito magtatagal magpakailanman, ngunit 12 oras lamang. Paglipas ng 12 oras, babalik ang liwanag ng araw. Huwag kang bumuntong hininga ni kumilos man, at huwag sabihin sa iyong puso na ang kadilimang ito ay mahaba at sa pagkainip ay kinakaladkad ka. At huwag mo ring sabihin sa iyong puso na sinasaktan kita nito. Sa halip ay tibayan mo ang iyong puso at huwag matakot. Ang kadilimang ito ay hindi isang parusa. Ngunit, o Adan, ginawa ko ang araw at inilagay ko ang araw dito upang magbigay liwanag at upang magawa mo at ng iyong mga anak ang inyong mga gawain. Sapagkat alam kong ikaw ay magkakasala at lalabas patungo sa lupaing ito. Gayunmay, hindi kita pipilitin o kay pakinggan mo o manahimik, ni pahamak ka sa iyong pagkahulog, ni sa pamamagitan ng iyong paglabas mula sa liwanag patungo sa kadiliman, ni sa pamamagitan ng iyong pagdating sa lupaing ito mula sa hardin. Sapagkat ginawa kita mula sa liwanag, at ninais kong ilabas ang mga anak ng liwanag mula sa iyo at katulad mo. Subalit hindi mo sinunod ang aking utos isang araw, hanggang sa natapos ko ang paglikha at pinagpala ang lahat ng nasa loob nito. At tungkol sa puno, iniutos ko sa iyo na huwag kumain niyaon. Ngunit alam ko na si Satanas, na dinaya ang kanyang sarili, ay dadayain din kayo. Kaya dahil dito ay ipinaalam ko sa iyo sa pamamagitan ng puno na huwag lumapit sa kanya. At sinabi ko sa inyo na huwag ninyong kakainin ang bunga niyaon, o tikman man, o maupo sa ilalim niyaon, o ipamigay man ninyo iyon. Sapagkat kung hindi ko ginawa na makipag-usap sa iyo, o Adan, hinggil sa puno, at kung iniwan kita ng walang utos at nagkasala ka, ito ay isang pagkakamali sa aking bahagi. Dahil sa hindi pagbibigay sa iyo ng anumang utos, tatalikuran mo ako at sisisihin mo ako. Subalit,
iniutos ko sa iyo at binalaan kita at ikaw ay nahulog. Dahil dito ay hindi ako masisisi ng aking mga nilalang. Sa halip, ang sisi ay nakasalalay sa kanila lamang. At o Adan, ginawa ko ang araw upang ikaw at ang iyong mga inapo ay makapagtrabaho at makapagpagal dito. At aking ginawa ang gabi upang sila ay makapagpahinga dito mula sa kanilang gawain. At para lumabas sa gabi ang mga hayop sa parang para maghanap ng kanilang pagkain. Ngunit kakaunti na ang kadiliman na natitira ngayon, o Adan, at malapit nang lumitaw ang liwanag ng araw. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng aking kwento sa buhay at kapanahunan ni Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan. Ito ang episode 2 na pinamagatan kong Ang Pakikipagsapalaran, Mga Pahayag ng Diyos at Panlilinlang ni Satanas kina Adan at Eva. Disclaimer lang po. Ang kwento kong ito ay base sa aking pagkaunawa sa mga salaysay ni na Dr. S.C. Malan at Dr. E. Trump na isinalin sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. Ang hangarin ko lamang sa paglalathala nito ay marinig ninyo ang kwento ni Adan at Eva, ang itinuturing na ama't ina ng sangkatauhan. Sa huli, bilang mga mananampalataya ng buhay na Diyos, kayo ang magpasya kung ito nga ay kathang-isip lamang o katotohanan. Sinabi ni Adan sa Diyos, O Panginoon, kunin mo ang aking kaluluwa at hayaan akong hindi makita pa ang kadiliman, o kaya'y ilipat ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Ngunit sinabi ng Panginoong Diyos kay Adan, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas sa iyo sa takdang araw na aking itinakda para sa iyo hanggang sa matupad ang aking tipan, na ililigtas kita at ibabalik kitang muli sa hardin, sa bahay ng liwanag na iyong hinahanap-hanap kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita dito sa kaharian ng langit. Muli sinabi ng Diyos kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsuway ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi makapagliligtas sa iyo. Ngunit gagawin ko kapag ako ay bumaba mula sa langit at ako ay naging laman ng iyong mga inapo at dalhin sa aking sarili ang kahinaang iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na tumakip sa iyo sa yungib na ito ay tatakpan ako sa libingan kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako, na walang mga taon, ay sasailalim sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Pagkatapos, sina Adan at Eva ay nanaghoy at nalungkot dahil sa ipinahayag ng Diyos sa kanila na hindi sila dapat bumalik sa hardin
hanggang sa matapos ang takdang araw na itinakda sa kanila. Ngunit higit sa lahat, dahil sinabi sa kanila ng Diyos na siya ay dapat magdusa para sa kanilang kaligtasan. Nanatiling nakatayo sa yungib sina Adan at Eva, nanalangin at umiiyak hanggang sa sumikat sa kanila ang umaga. At nang makita nilang bumalik sa kanila ang liwanag, pinigil nila ang takot nila at pinalakas ang kanilang mga puso. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas si Adan sa yungib. At nang siya ay dumating sa bunganga nito at tumayo, at ibinaling ang kanyang mukha sa silangan, nakita niya ang pagsikat ng araw na kumikinang na sinag. Naramdaman niya ang init niyon sa kanyang katawan at siya ay natakot dito at naisip sa kanyang puso na lumabas ang apoy nito upang saktan siya. Pagkatapos ay umiyak siya at pinalo ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang mukha at hiniling na nagsasabi, "O Panginoon, huwag mo akong salutin o lipulin man ako, o alisin man ang aking buhay sa lupa." Sapagkat inakala niyang ang araw ay ang Diyos. Sapagkat habang siya ay nasa hardin pa at naririnig ang tinig ng Diyos at ang tunog na kanyang ginawa sa hardin ay natakot siya sa kanya. At hindi kailanman nakita ni Adan ang maningning na liwanag ng araw, kahit na ang mga nagniningas na init nito ay dumampi sa kanyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit natakot siya sa araw nang umabot sa kanya ang nagniningas na sinag nito. Naisip niyang sinadya ng Diyos na saktan siya sa lahat ng araw na itinakda niya para sa kanya. Sapagkat naisip ni Adan na oo nga't hindi sila sinalot ng Diyos ng kadiliman, narito at pinasikat niya ang araw upang salutin sila ng nagniningas na init nito. Subalit habang siya ay nagninilay ng ganito sa kanyang puso, ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya na nagsasabing, "O Adan, bumangon ka. Ang araw na ito ay hindi Diyos, ngunit ito ay nilikha upang magbigay ng liwanag sa araw, na aking sinabi sa iyo sa yungib na sinasabi, na ang bukang liwayway ay darating at magkakaroon ng liwanag sa araw. Ngunit ako ang Diyos na umaliw sa iyo sa gabi." At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Pagkatapos ay lumabas sina Adan at Eva sa bukana ng yungib at nagtungo sa hardin. Ngunit habang papalapit sila rito sa harap ng kanlurang pintuang daan kung saan nanggaling si Satanas, nang linlangin niya sina Adan at Eva. Natagpuan nila ang ahas na naging Satanas na dumarating sa pintuang daan at malungkot na dinidilaan ang alabok at gumagapang sa dibdib nito sa lupa dahil sa sumpa na nahulog sa kanya mula sa Diyos. Kung dati ang ahas ang pinakamataas sa lahat ng mga hayop, ngayon ito ay nagbago at siya ngayon ay naging madulas at naging ang pinakamasama sa kanilang lahat. At siya ay gumagapang sa kanyang dibdib na tumuloy sa kanyang tiyan. At bagamat dati ay siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga hayop, ngayon ito ay nabago dahil siya ang naging pinakapangit sa kanilang lahat. Sa halip na kainin ang pinakamasarap na pagkain, ngayon ang kinakain niya ay alikabok. Sa halip na mabuhay tulad ng dati sa pinakamagandang lugar,
ngayon ay nabubuhay siya sa alabok. At kung dati, siya ang naging pinakamaganda sa lahat ng mga hayop na lahat ay napipipi sa kanyang kagandahan, ngayon, siya ay kinasusuklaman nila. Kung dati siyang nanirahan sa isang magandang tahanan, kung saan nanggaling ang lahat ng iba pang mga hayop sa ibang lugar, at kung saan siya umiinom, ay umiinom din sila doon. Ngunit ngayon, matapos siyang maging makamandag dahil sa sumpa ng Diyos, lahat ng hayop ay lumayo mula sa kanilang tahanan at hindi na uminom ng tubig na ininom nito at iniwasan ito. Nang makita ng sinumpang ahas sina Adan at Eva, namaga ang ulo nito, tumayo sa buntot nito, at ang mga mata ay namumula na parang dugo at umaktong parang papatayin sila. Sinugod niya si Eva at hinabol habang si Adan na nasa isang tabing nananaghoy dahil wala siyang patpat sa kanyang kamay upang mapalo ang ahas. Hindi rin niya alam paano niya ito mapapatay. Ngunit sa pusong nag-aalab ni Adan para kay Eva, lakas loob na nilapitan ni Adan ang ahas at hinila ang buntot nito. Kaya lumingon ito sa kanya at sinabi, "O Adan, nang dahil sa inyo ni Eva, dahil sa iyo at kay Eva, ako ay madulas at gumagapang sa aking tiyan." Pagkatapos sa pamamagitan ng sobrang lakas ng ahas, inihagis niya ang dalawa at pagkatapos ay inilingkis sila at sinubukan silang patayin. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel upang tulungan sila at dinakma at itinapon ng anghel ang ahas palayo sa kanila at pagkatapos ay tinulungan silang tumayo. Pagkatapos nito ay dumating ang salita ng Diyos sa ahas at sinabi rito, "Sa unang pagkakataon ay pinakinis kita at pinalakad kita sa iyong tiyan. Ngunit hindi kita pinagkaitan ng pananalita. At dahil sa naunang pagkakataon ng aking mga nilalang ay napahamak dahil sa iyo. At ngayon, sa ikalawang pagkakataon, dahil sa ginawa mong ito ay iniuutos kong maging pipi ka. At simula ngayon, ikaw at ang iyong lahi ay hindi na magsasalita." Pagkatapos ang ahas ay agad tinamaan ng pagkapipi at hindi na siya nakapagsalita. At humihip ang isang malakas na hangin mula sa langit sa utos ng Diyos at dinala ang ahas mula kina Adan at Eva at itinapon siya sa dalampasigan ng India kung saan siya dumaong. Si Adan at Eva ay nanaghoy sa harap ng Diyos at sinabi ni Adan sa kanya, "O Panginoon, noong ako ay nasa iyong nib, sinabi ko ito sa iyo, aking Panginoon. Ang mga hayop sa parang ay naghimagsik at dalapain ako upang kitilin ang buhay ko sa mundong ito." Pagkatapos si Adan, nang dahil sa nangyari sa kanya ay pinalo ang kanyang dibdib at nahulog sa lupa na parang bangkay. Nang magkagayoy dumating sa kanya ang salita ng Diyos na siyang gumising sa kanya at sinabi, "O Adan, wala ni isa man sa mga hayop na ito ang mananakit sa iyo, dahil inutusan ko ang mga hayop at iba pang gumagalaw na bagay sa lupa na lumapit sa iyo sa iyong iyo. Ngunit hindi ko pinayagang sumama sa kanila ang ahas, dahil baka ito ay tumindig laban sa iyo at masinda ka. At ang pagkatakot sa kanya ay bumagsak sa iyong mga puso. Sapagkat
Nalalaman ko na siya na aking sinumpa ay masama, kaya hindi ko siya hahayaang lumapit sa iyo kasama ng iba pang mga hayop. Kaya ngayon ay tibayan mo ang iyong puso at huwag matakot. Ako ay kasama mo hanggang sa katapusan ng mga araw na itinakda ko sa iyo. Pagkatapos ay nanagoy si Adan at sinabi, O Diyos, dalhin mo kami sa ibang lugar kung saan ang ahas ay hindi na muling makakalapit sa amin at tumindig laban sa amin. Sapagkat natatakot ako, baka masumpungan niya ang iyong alipin si Eva na nag-iisa at patayin siya. Dahil ang mga mata nito ay kahindik-hindik at masama. Ngunit sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, Mula ngayon, huwag kayong matakot. Hindi ko siya hahayaang lumapit sa inyo. Itinaboy ko na siya ng palayo sa inyo mula sa bundok na ito. Ni hindi ko iiwan sa kanya ang kakayahang saktan kayo. Pagkatapos sina Adan at Eva ay sumamba sa harap ng Diyos at nagpasalamat sa Kanya at nagpuri sa Kanya dahil sa pagliligtas niya sa kanila mula sa kamatayan. Hinanap ni Adan at Eva ang hardin. Ang init ay pumutok na parang ningas sa kanilang mga mukha at sila ay pinagpawisan sa init at nanaghoy sila sa harap ng Panginoon. Subalit, ang lugar kung saan sila nanaghoy ay malapit sa isang mataas na bundok na nakarap sa kanlurang pinto ang daan ng hardin. Pagkatapos, ay nagpatihulog si Adan mula sa tuktok ng bundok na iyon. Ang kanyang mukha at katawan ay nasugatan. Maraming dugo ang nawala sa kanya at malapit na siyang mamatay. Samantala, si Eva naman ay nanatiling nakatayo sa tuktok ng bundok na umiiyak para kay Adan na nakahandusay sa ibaba ng bundok. Sinabi ni Eva, Hindi ko nais na mabuhay kapag nawala siya, sapagkat ang lahat ng ginawa niya sa kanyang sarili ay dahil sa akin. Pagkatapos ay sinundan ni Eva si Adan sa pamamagitan ng pagtalon din mula sa tuktok ng bundok. Ang kanyang mukha at katawan nagkasugat-sugat at nabali ang kanyang mga buto. Nakahandusay sa lupa na parang patay. Ngunit ang maawaing Diyos na tumitingin sa kanyang mga nilalang ay tumingin kay Adan at Eva habang sila ay nakahiga na patay. Ipinadala niya ang kanyang salita sa kanila at binuhay sila. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Adan, O Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na iyong dinala sa iyong sarili ay hindi makakaapekto sa aking pamamahala ni mababago man nito ang tipan ng 5,500 taon. Hinanap ni Adan at Eva ang hardin. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa Diyos, Natutuyo ako sa init. Nanghihina ako sa paglalakad at ayoko na sa mundong ito. At hindi ko alam kung kailan mo ako ilalabas dito para magpahinga. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, O Adan, hindi ito maaari ngayon. Hindi hanggang sa matapos ang iyong mga araw. Pagkatapos ay ilalabas ko kayo sa kahabag-habag na lupaing ito. At sinabi ni Adan sa Diyos, Habang ako ay nasa hardin pa, hindi ko naramdaman ang init, ni mahilo, ni gumala, ni mangatog, ni matakot.
Ngunit ngayon, mula nang dumating ako sa lupaing ito, ang lahat ng kapighatiang ito ay dumating sa akin. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Adan, "Noong tinutupad mo pa ang aking utos, ang aking liwanag at ang aking biyaya ay nananatili sa iyo. Ngunit nang iyong suwayin ang aking utos, ang kalungkutan at paghihirap ay dumating sa inyo sa lupaing ito." At nanaghoy si Adan sa Panginoon, "O Panginoon, huwag mo akong itakwil dahil dito, o parusahan mo man ako ng mabibigat na kalamidad, o gantihan mo man ako ayon sa aking kasalanan. Sapagkat kami sa aming sariling kalooban ay lumabag sa iyong utos at hindi pinansin ang iyong kautusan, at sinubukang maging mga Diyos na tulad mo dahil naniwala kami sa panlilinlang ni Satanas na kaaway." Pagkatapos ay sinabing muli ng Diyos kay Adan, "Dahil tiniis mo ang takot at panginginig sa lupaing ito, ang pagod at pagdurusa, pagtapak at paglalakad, pagpunta sa bundok na ito at pagkamatay mula rito, dadalhin ko ang lahat ng ito sa aking sarili upang iligtas ka." Pagkatapos ay lalo pang nanaghoy si Adan sa Diyos at sinabi, "O Diyos, maawa ka sa akin hanggang sa tanggapin mo sa iyong sarili kung ano ang gagawin ko." Ngunit binawi ng Diyos ang kanyang salita mula kina Adan at Eva. Pagkatapos ay tumayo sina Adan at Eva sa kanilang mga paa at sinabi ni Adan kay Eva, "Tibayan mo ang iyong sarili at titibayan ko rin ang aking sarili." At tinibayan ni Eva ang kanyang sarili gaya ng sinabi ni Adan sa kanya. Pagkatapos ay kumuha sina Adan at Eva ng mga bato at pinagpatong-patong ang mga ito sa anyong altar. Tapos ay nanguha sila ng mga dahon sa mga puno sa labas ng hardin. At pinunasan nila ang mga ito ng dugo na kanilang nabuhos sa ibabaw ng mga bato. At ang dugo na tumulo sa buhangin ay kinuha nila na kasama ng lupa na nahalo sa dugo't buhangin, at inilagay nila ito sa ibabaw ng mga batong ginawa nilang altar bilang isang handog sa Diyos. Pagkatapos ay lumuhod sa harapan ng altar sina Adan at Eva at nanaghoy ng panalangin sa Diyos. "O Diyos, patawarin mo kami sa aming pagkakasala at tingnan mo kami ng awa sa iyong mga mata. Sapagkat noong kami ay nasa hardin, ang aming mga papuri at mga himno ay umaakyat sa harapan mo ng walang tigil. Subalit nang kami ay mapunta sa kakaibang lupaing ito, ang dalisay na papuri ay hindi na sumaamin, ni ang matuwid na panalangin, ni ang maunawaing puso, ni ang dalisay na kaisipan, ni kahit na payo lamang, ni ang mahabang pag-unawa, ni ang matuwid na damdamin, ni ang aming maliwanag na kalikasan ay iniwan sa amin. At ang aming katawan ay nabago mula sa pagkakahawig nito noong una, noong kami ay nilikha. Gayunpaman, ngayon ay masdan ang aming dugo na aming inalay sa mga batong ito at tanggapin ito sa aming mga kamay, tulad ng papuri na aming inaawit sa iyo noong una, noon naroon sa hardin. At si Adan ay nagsimulang gumawa ng higit pang mga kahilingan sa Diyos. Pagkatapos ang maawaing Diyos mabuti at mapagmahal sa mga tao,
ay tumingin kina Adan at Eva at sa kanilang dugo na kanilang itinaas bilang handog sa Kanya. Hindi ito iniutos ng Diyos kina Adan at Eva na gawin ito. Sa ginawang ito ni Adan at Eva ay humanga ang Diyos at tinanggap niya ang kanilang handog. At nagpala ang Diyos sa kanyang presensya ng isang maningning na apoy na tumupok sa kanilang handog. Naamoy ng Diyos ang matamis na amoy ng handog ni Adan at Eva. Dahil dito, ang Diyos ay nagpakita sa kanila ng awa. Pagkatapos ang salita ng Diyos ay dumating kay Adan na sinasabi, "O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, gayon din ibubuhos ko ang aking sariling dugo kapag naging laman ako ng iyong mga inapo. At kung paanong ikaw ay namatay, o Adan, gayon din ako mamamatay. At kung paanong nagtayo ka ng isang dambana, gayon din namay gagawin ko para sa iyo ang isang dambana ng lupa. At kung paanong inihandog mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon din ko ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At habang ikaw ay naghahain ng kahilingan para sa kapatawaran ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng dugong iyon, sa gayon din naman gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan. At buburahin ko sa pamamagitan nito ang mga kasalanan. At ngayon, masdan, tinanggap ko ang inyong handog, o Adan. Ngunit ang mga araw ng tipan kung saan ko kayo iginapos ay hindi pa natutupad. Kapag natupad na ang mga ito, ibabalik ko kayo sa hardin. Kung gayon, tibayan ninyo ngayon ang inyong mga puso. At kapag dumating ang kalungkutan sa inyo, gumawa kayo ng paghahandog sa akin at ako ay magiging mabuti sa inyo. Ngunit, alam ng Diyos na ito ang pagkakaunawa ni Adan sa kanyang salita, na ang tinutukoy na nais ng Diyos na handog ay ang kanyang dugo. Kaya sa tuwing dumating ang kalungkutan sa kanila, dapat siyang magpakamatay. Kaya't sinabi ng Diyos kay Adan, "O Adan, huwag mo nang papatayin ang iyong sarili ng ganito muli, sa pamamagitan ng pagtapon sa iyong sarili mula sa bundok na iyon." Ngunit sinabi ni Adan sa Diyos, "Iniisip kong wakasan ang aking sarili kaagad dahil sa pagsuway ko sa iyong mga utos at sa aking paglabas sa magandang hardin, at dahil sa maliwanag na ilaw kung saan iyong ipinagkait sa akin, at para sa mga papuri na walang tigil na bumubuhos mula sa aking bibig, at para sa liwanag na lumukob sa akin. Gayon may sa iyong kabutihan, O Diyos, huwag mo akong ganap na itakwil. Sa halip ay maging mapagbigay sa akin tuwing ako ay mamamatay at buhayin mo ako. Sa gayon ay may papaalam na ikaw ay isang maawaing Diyos na hindi ninais kailanman ang sinuman na mapahamak, ni hindi nasisiyahan na ang sinuman ay bumagsak, at hindi humahatol sa sinuman ng may kalupitan, hindi makatwiran at masirang tuluyan. Pagkatapos ay nanatiling tahimik si Adan. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya at pinagpala siya. Inaliw siya at nakipagtipan sa kanya, na kanyang ililigtas siya sa katapusan ng mga araw na itinakda para sa kanya. Ito kung gayon ay ang unang handog na ginawa ni Adan sa Diyos, at kaya naging kaugalian na niyang gawin ito.
Pagkatapos ay inaya ni Adan si Eva at nagsimula na silang umuwi sa yungib ng mga kayamanan kung saan sila nakatira. Ngunit nang matanaw nila ang yungib sa malayo, isang matinding kalungkutan ang naramdaman ni Adan at Eva nang mamastan nila ito. Sinabi ni Adan kay Eva, "Nang tayo ay nasa bundok, ay inalo tayo ng salita ng Diyos na nakipag-usap sa atin, at ang liwanag na nagmula sa silangan ay sumikat sa atin. Ngunit ngayon ang salita ng Diyos ay nakubli sa atin, at ang liwanag na sumikat sa atin sa bundok ay nabago ng labis, na ito ay naglaho at hinayaan ng kadiliman at kalungkutan na sumapit sa atin. At ngayon ay pinipili tayong pumasok sa yungib na ito na parang isang bilangguan, kung saan ito ay nalulukuban ng kadiliman. Kung kaya tayo ay nahiwalay sa isa't isa, hindi mo ako makita at hindi rin kita makita." Pagkatapos sabihin ni Adan ang mga katagang ito, sina Adan at Eva ay nanaghoy at iniunat ang kanilang mga kamay sa harap ng Diyos, sapagkat sila'y napuno ng kapighatian. Sila'y nanalangin sa Diyos, hiniling na dalhin sa kanila ang araw upang sumikat sa kanila nang sa gayon ang kadiliman ay hindi bumalik sa kanila, upang hindi na sila kailangang pumunta sa ilalim ng pantakip ng batong ito, at mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa makita ang kadiliman. Pagkatapos ay tiningnan ng Diyos ang matinding kalungkutan ni Adan at Eva. Ganon din ang lahat ng kanilang ginawa ng may taimtim na puso, dahil sa lahat ng problemang kanilang dinaranas sa halip na sa kanilang dating kagalingan, at dahil sa lahat ng paghihirap na idinulot ng kakaibang lupain ito sa kanila. Kaya't ang Diyos ay hindi nagalit sa kanila, ni nainis man sa kanila. Sa halip, siya ay naging matyaga at mapagpasensya sa kanila, tulad ng sa mga anak na kanyang nilikha. Tapos dumating ang salita ng Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, "Adan, kung tungkol sa araw, kung kukunin ko ito at dalhin sa iyo, ang mga araw, oras, taon at buwan ay titigil lahat, at ang tipan na ginawa ko sa iyo ay hindi kailanman matutupad. Kapag nangyari yaon, kayo ay maiiwan at mapipiit sa isang walang hanggang salot, at hinding-hindi kayo maliligtas. Oo, sa halip ay magtiyaga ng mahaba at maging mahinahon ang inyong mga kaluluwa habang kayo ay nabubuhay gabi at araw, hanggang sa dumating ang panahon at mga araw na maganap ang aking tipan. At sa araw na dumating yaon, darating ako at ililigtas ko kayo, o Adan, sapagkat hindi ko nais na ikaw ay magdalamhati. At kapag tiningnan ko ang lahat ng mabubuting bagay na inyong ipinamuhay, at kung bakit kayo nahubog mula sa kanila, kung gayon ay kusang loob akong magpapakita sa inyo ng awa. Ngunit hindi ko mababago ang tipan na lumabas sa aking bibig, kung hindi ay dinala ko na kayo pabalik sa hardin. Kapag gayon paman, ang tipan ay natupad. Pag nagkagayoy, magpapakita ako sa inyo at sa inyong mga inapo ng awa, at dadalhin ko kayo sa isang lupain ng kagalakan, kung saan walang kalungkutan o pagdurusa. Ngunit matibay na kaligayahan at kagalakan, at liwanag na hindi magmamaliw, at mga papuri na hindi titigil.
at isang magandang hardin na hindi lilipas kailanman. At muling sinabi ng Diyos kay Adan, maging matyaga at pumasok sa yungib, sapagkat ang kadiliman na inyong kinatatakutan ay tatagal lamang ng 12 oras. At kapag natapos na, sisikat ang liwanag. At pagkatapos na marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa Diyos, siya at si Eva ay sumamba sa harapan niya at ang kanilang mga puso ay naaliw. Bumalik sila sa kuweba matapos ang mga ito habang sa kanilang mga mata ay umaagos ang kanilang mga luha. At nagmumula ang kalungkutan at panagoy na ito sa kanilang mga puso. Hiniling nila na sana ang kanilang mga kaluluwa ay lumisan sa kanilang mga katawan. At si Adan at si Eva ay tumayong nagdarasal hanggang sa sila ay lukuban ng dilim, dahilan upang matago sa paningin ni Adan si Eva at si Adan kay Eva. At nanatili silang nakatayo sa pananalangin. Nang si Satanas, ang namumuhi sa lahat ng mabuti, ay makita paano patuloy na nananalangin sina Adan at Eva, at kung paano nakikipag-usap at inaalo sila ng Diyos, at kung paano niya tinanggap ang kanilang handog, si Satanas ay gumawa ng isang aparisyon. Nagsimula siya ng pagbabago sa kanyang mga sinapian. Sa kanyang mga kamay ay may isang kumikislap na apoy at sila ay nasa isang malaking liwanag. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang trono malapit sa bukana ng yungib, dahil hindi siya makapasok dito dahil sa kanilang mga panalangin. At siya ay nagbigay liwanag sa yungib hanggang sa ang yungib ay kuminang sa ibabaw ni Adan at Eva, habang ang kanyang mga sinapian ay nagsimulang umawit ng mga papuri. Ginawa ito ni Satanas upang kapag makita ni Adan ang liwanag, iisipin niya sa kanyang sarili na ito ay isang makalangit na liwanag at ang mga sinapian ni Satanas ay mga anghel, na sinugo sila ng Diyos upang bantayan ang yungib at sila ay mabigyan ng liwanag sa kadiliman. Kaya't kapag lumabas si Adan sa yungib at makita sila, ay yuyukod sina Adan at Eva kay Satanas. Kung gayon, ay nagapin niya si Adan sa pamamagitan nito, at sa pangalawang pagkakataon ay mapapakumbaba siya sa harap ng Diyos. Subalit nang makita ni Adan at Eva ang liwanag, sa pag-aakalang ito ay totoo, tinibayan nila ang kanilang mga puso. Gayunpaman, sa kanilang panganglilikik, sinabi ni Adan kay Eva, tingnan mo ang malawak na liwanag na iyon at ang maraming awit ng papuri, at ang anyong iyon na nakatayo sa labas na hindi pumasok sa ating yungib. Bakit hindi nila sabihin sa atin kung ano ang nais nila, kung saan sila nagmula, kung ano ang kahulugan ng liwanag na ito, kung ano ang mga papuri na iyon, kung bakit sila ipinadala sa lugar na ito at bakit hindi sila pumasok? Kung sila ay mula sa Diyos, sila ay papasok sa yungib kasama natin at sasabihin sa atin kung bakit sila ipinadala. Kaya tumayo si Adan at nanalangin sa Diyos nang may nag-aalab na puso at nagsabi, O Panginoon, mayroon pa bang ibang Diyos sa mundo maliban sa iyo, na lumikha ng mga anghel at pinuspos sila ng liwanag, at sinugo sila upang ingatan kami? Sino ang sasama sa kanila? Ngunit masdan
Nakikita namin ang mga anyong ito na nakatayo sa bukana ng yungib. Sila ay nasa isang malawak na liwanag, umaawit sila ng malakas na papuri. Kung sila ay sa ibang Diyos maliban sa iyo, sabihin mo sa akin. At kung sila ay pinadala mo, ipaalam mo sa akin ang dahilan kung bakit mo sila ipinadala. Pagkasabi ni Adan ito, nagpakita sa kanya sa yungib ang isang anghel mula sa Diyos na nagsabi, O Adan, huwag kang matakot. Ito ay si Satanas at ang kanyang hukbo ng mga sinapian. Gusto niya kayong linlangin gaya ng nilinlang niya kayo noong una. Sa unang pagkakataon nakatago siya sa ahas, ngunit sa pagkakataong ito ay naparito siya sa inyo sa wangis ng isang anghel ng liwanag upang kapag kayo ay sumamba sa kanya, kayo ay maaalipin niya sa mismong harapan ng Diyos. Pagkatapos ay umalis ang anghel mula kay Adan at sinunggaban si Satanas sa bukana ng yungib at hinubaran siya ng pagkukunwari na kanyang inakala at ibinalik siya sa sarili niyang kasuklam-suklam na anyo sa harap ni Adan at Eva na natakot sa kanya nang makita siya. At sinabi ng anghel kay Adan, ang kasuklam-suklam na anyo na ito sa simula ay sa kanya nang siya ay ihulog ng Diyos mula sa langit. Hindi niya kayang lumapit sa inyo sa loob ng yungib, kaya't nagbalat kayo siya bilang isang anghel ng liwanag. Pagkatapos ay itinaboy ng anghel si Satanas at ang kanyang mga hukbo mula kina Adan at Eva at sinabi sa kanila, Huwag matakot, ang Diyos na lumikha sa inyo ang magpapalakas sa inyo. At iniwan sila ng anghel. Ngunit sina Adan at Eva ay nanatiling nakatayo sa yungib. Walang konsolasyon ang dumating sa kanila. Sila ay nagdalawang isip. At nang mag-umaga na sila ay nananalangin, at pagkatapos ay lumabas upang saliksikin ng hardin, sapagkat ang kanilang mga puso ay patungo rito at hindi sila makakuha ng konsolasyon sa pag-alis dito. Datapwat nang makita sila ng tusong si Satanas na sila'y patungo sa hardin, tinipon niya ang kanyang hukbo at nagbalat kayo na isang alapaap, naglalayong dayain sila. Ngunit nang makita siya ni Adan at Eva sa isang pangitain, inakala nila na sila ay mga anghel ng Diyos na dumating upang aliwin sila tungkol sa paglisan sa hardin o upang ibalik silang muli sa hardin. At iniunat ni Adan ang kanyang mga kamay sa harap ng Diyos, nagsusumamo sa kanya na ipaunawa sa kanya kung ano sila. Pagkatapos si Satanas ang napupuot sa lahat ng kabutihan ay nagsalita kay Adan, O Adan, ako ay isang anghel ng dakilang Diyos at masdan ng mga hukbo na nakapaligid sa akin. Isinugo kami ng Diyos upang kunin kayo at dalhin kayo sa hangganan ng hardin pahilaga, sa dalampasigan ng malinaw na dagat, at paliguan kayo ni Eva doon at itataas kayo sa dati ninyong kagalakan upang bumalik kayo sa hardin. Ang mga salitang ito ay bumaon sa puso ni Adan at Eva. Gayunpaman ipinagkait ng Diyos ang kanyang salita kay Adan, kaya hindi niya naunawaan ito agad, sapagkat nais niyang makita ang katatagan ni Adan, kung siya ay madadaig gaya ni Eva noong nasa hardin o kung siya ay mananaig.
Pagkatapos ay tinawag ni Satanas sina Adan at Eva at sinabi, "Halina, tayo ay pupunta sa dagat ng tubig." At nagsimula na silang umalis. At sinundan sila ni Adan at Eva sa medyo malayo. Ngunit nang sila ay dumating sa bundok sa hilaga ng hardin, isang napakataas na bundok na walang anumang hakbangan patungo sa tuktok nito, ang diablo ay lumapit kina Adan at Eva at pinaakyat sila sa tunay na tuktok ng bundok, hindi isang pangitain lamang. Layunin ng diablo tulad ng dati niyang ginawa, na ihulog sila doon at patayin at pawiin ang kanilang pangalan sa mundo, upang ang mundong ito ay manatili sa kanya at sa kanyang mga hukbo lamang. Subalit nang makita ng mahabaging Diyos ang pakay ni Satanas na patayin si Adan sa pamamagitan ng kanyang maraming mga panlilinlang, at nakita na si Adan ay mapagpaumanhin at walang bahid ng katusuhan, ang Diyos ay nagsalita kay Satanas sa malakas na tinig at sinumpa siya. Nang magkagayoy si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay tumakas at sina Adan at Eva ay nanatiling nakatayo sa tuktok ng bundok. Mula roon ay nakita nila sa ibaba nila ang malawak na daigdig sa ibabaw ng mataas na kinaroroonan nila. Ngunit wala silang nakita sa mga managsama sa kanila na sa bawat oras ay nasa tabi nila. Kapwa na naghoy sina Adan at Eva sa harap ng Diyos at humingi sila ng kapatawaran sa Kanya. Pagkatapos ay dumating ang salita mula sa Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, "Kilalanin mo at unawain ang tungkol dito kay Satanas, hangad niyang linlagin kayo ni Eva at ang inyong mga inapo pagkatapos ninyo." At si Adan ay nanaghoy sa harap ng Panginoon Diyos at nagmakaawa at nanalangin sa kanya na bigyan siya ng isang bagay na mula sa hardin bilang isang palatandaan sa kanya kung saan sila magiging komportable. Isinaalang-alang ng Diyos ang kahilingang ito ni Adan at ipinadala ang anghel na si Mikael hanggang sa dagat na umaabot sa India upang kumuha mula roon ng mga gintong tungkod at dalhin ang mga ito kay Adan. Ginawa ito ng Diyos sa kanyang karunungan upang ang mga gintong tungkod na ito na dadalhin kay Adan sa yungib ay magbigay liwanag sa paligid sa gabi upang mawakasan ang kanyang takot sa kadiliman. Nang magkagayoy bumaba ang anghel na si Mikael sa pamamagitan ng utos ng Diyos at kumuha ng mga gintong tungkod gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at nila ang mga iyon sa Diyos. At sa puntong ito ay muli kong pansamantalang ititigil ang kwento ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan. Abangan ang muling pagpapatuloy ng aking kwento ng buhay at panahon ni Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan, sa episode 3. Hanggang sa muli mga kabayan, pagpalain at patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.